Madaling araw kahapon May 3, matagumpay na nakarating sa Pag-asa K2 o Sandy K ang atin ito volunteer kasama si Akbayan Representative Dada Kiram Ismula. Bagaman maraming sasakyang dagat ng China ang nakapwesto sa lugar, nakalusot ang grupo at matagumpay na nakarating sa Sandy K. Dito itinaas at iwinagayway nila ang bandila ng Pilipinas. Ayon kay Ismula, isang mapayapa ngunit matibay na pagtindig ito laban sa patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, malinaw ang mensahe ng kanilang misyon na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas at hindi ito mabubura ng anumang pananakot. Ilang milya lamang ang layo ng Sandy Cay at nasa loob ito ng territorial waters ng Pag-asa Island. Isinagawa rin ng grupo ang kauna-unahang jet ski flag ride sa karagatan ng Pag-asa Island bilang bahagi ng misyon. Pagpapatunay nila ito na ang mga sibilyan ay may papel sa mapayapang paggiit ng soberanya ng bansa. Pero bago isagawa ang jet ski activity, namonitor ang isang barko ng PLA Navy na may hull number 525, isang Jiangkai II class frigate na lumapit sa grupo. Sa kabila nito, naisakatuparan pa rin ng atin ito coalition ang kanilang mga plano nang walang anumang naging balakid. Nagpahayag naman ng pagkilala ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa matagumpay at mapayapang civilian mission ng atin ito coalition sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, ipinapakita ng hakbang na ito ang matibay na diwa ng nasyonalismo, aktibong pakikilahok ng mamamayan at matapang na paggiit sa soberanya ng bansa. Binigyang diin din ito na patuloy nilang susuportahan ang mga ganitong mapayapang inisyatiba na nakabatay sa batas. Kasabay nito, muling tiniyak ng sandataang lakas ang kanilang paninindigan na protektahan ang karapatan at teritoryo ng Pilipinas. Maging ang Department of National Defense ay nagpahayag din ng suporta sa ganitong civilian initiative. I wish them well, I wish them safely. That is a citizens initiative in the EEZ of the Philippines. No? And we fully support the initiative. Ang misyon ng grupo ay tatagal mula April 30 hanggang May 5, kabilang na ang paghahatid ng pagkain at krudo sa mga mangingisda, medical mission, mga cultural activity at pagbisita sa mga isla. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.